Good morning, ka-iChoose! Once again, this is Manny De La Cruz, your training head of iChoose Insurance Agency. May pagkakataon ba na nadismaya tayo sa insurance natin dahil na-deny ang claim natin? Okay, yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Ang 10 dahilan kung bakit madalas na-deny ang isang insurance claim. Handa na ba kayo? Number 1 is the insurable interest. Dapat na parehas yung pangalan na nasa certificate of registration natin at yung pangalan na nakalagay sa ating insurance policy. Paano kung ibinenta na natin ang ating unit? Okay, hihingi po kami ng deed of sale para mailipat po natin sa bagong may-ari yung pangalan na nasa insurance policy natin. Magkakaroon po tayo ng tinatawag na endorsement. I-declare na po natin yung bago may-ari at siya na po yung merong insurable interest sa sasakyan natin. Number 2, limitation as to use. Ginagamit lang po natin ang ating sasakyan para lamang po sa social, domestic, and pleasure purposes. Hindi po natin ito pwedeng gamitin sa pagkakarga ng mga logs or lumber o kaya naman ng mga inflammable articles or materials. At hindi rin natin pwedeng gamitin na pangkarera, speed testing, or gagamitin natin bilang for hire. So madidinay po yung claim natin yan pagka ganoon. Pangatlo, non-payment of premium. Under Section 77 of the Insurance Code, as amended, no policy is valid and binding unless and until the premium has been paid. So non-payment, deny po ang claim natin. Number 4, unauthorized repair. Madidinay po ang claim natin kapag agad nating ipinagawa ang sasakyan natin nang walang paalam sa insurance company. Hindi pwede yon. Number 5, undeclared accessories. Lahat po ng idinagdag natin or in-upgrade natin sa ating sasakyan ay dapat na nakadeclared sa ating insurance policy para kapag kami nangyaring damage or aksidente at na-damage yung ating accessories, babayaran po tayo ng insurance company. Again, pag hindi naka-declared, madideny po yung additional accessories natin na yun. Number 6, late reporting. Dapat na agad na inire-report natin kapag kami nangyaring aksidente sa ating sasakyan. Dapat po within 30 days, nare-report na kagad yan. Paano naman kung acts of nature o kaya mga non-motor like fire? So dapat alam na po natin yan sa insurance company within 7 days. Dapat po reported yan at kung hindi, possible po na ma-deny din ang claim ng isa. Okay, number 7, under the influence of alcohol. Under Republic Act number 10586, also known as Drunk Driving Law, yan, hindi po tayo pwedeng mag-drive ng ating sasakyan under the influence of alcohol. Definitely, madideny po ang claim natin. Number 8, expired license and with international license. Siyempre pa, dapat pag magda-drive tayo, tingnan natin baka expired na yung ating lisensya kasi pagka po yan ay expired na yung lisensya natin, nagkaroon ng aksidente, automatic denied po ang claim natin. Paano naman pagka international license? O meron lang pong validity yan ha? Dapat yan ay 90 days upon arrival dito sa Pilipinas. Pag nagkaroon ng 91 days o 92 days at nagkaroon ng aksidente, automatic po yan, deny na ang claim natin. Number 9 is the amicable settlement. Ano naman po ang ibig sabihin ng amicable settlement? Pwede po kasing ma-deny yung ating claim kapag nagkaroon ng bayaran o tumanggap tayo ng kabayaran para sa danyos na nangyaring aksidente sa pagitan natin at noong nakabangga. So kapag lumabas po sa police report na nagkaroon ng amicable settlement or agreement, madideny po ang claim natin. At pang-10 ay expired policy. Siyempre pa, kapag nag-expire na ang ating policy at nagkaroon tayo ng aksidente,
maliwanag po na i-deny yung ating insurance claim. Kaya ang suggestion ko po sa inyo ay 2 weeks bago mag-expire ang inyong insurance policy ay makipag-ugnayan na po kayo sa amin para ma-renew na po natin ng mas maaga ang ating insurance at makaiwas sa anumang aberya. Again, maraming salamat po sa inyo at magandang araw sa atin